أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Especially yung gusto manood sa ating programa tungkol po sa pangarap sa buhay. Paano natin ma-achieve ang ating mga pangarap sa buhay at lalo-lalo na yung pangarap sa akhirat. Lian Allah subhanahu wa ta'ala qal wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kadal faqru yakunu kufran. Mga oripno Allah po makin nagsaging kay life tano yang gani kapag intaw sa nga dunya did makapbulag so akhirat agus sa dunya. Ugaid na ay kailangan na fokusan ng manusia na swalungan niya na maori. Ang gulalan si ko mga simbo niya si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagusugal bak ang mga pipiya. Ikadua, fokusan ng manusia na so katatanuro din yan kapag intaw sa gingga dunia na mananggulo si ko katatanor o kauyagan. Agi idigira di matatanor so kauyagan, naapiyad ni kala kay ilm mo, kala kay ande pangkatan, nauda kauyagan ka, nakarurgan na kasi ko di kapagintaw. Yutwi, so Allah na inaluin niya na kaya kisabutan niyan raktano, aya priority na solongan amauri, na dita doon magkalipatan so bagian tanong si isagyan kaya dunia. Naging kaya dunia na so uyagan sa ginawa, hanap buhay at igo Tagalog, na miya kadakdakal, barang-barang so kasabapan sa kapkakwa tano si iko hanap buhay tano. Kapakaya farmer ka, kapakaya mag-empleyado ka, kapakaya may services ka, kapakaya negosyo ka. Ugain na pinakamapya alanguan tama na iko sa kauyagan nakap negosyo. Lagi so kap negosyo na unlimited. Araw-araw naghanap ka humahawak ka ng pera. Iti kap negosyo. So pera na transaksyon na si hindi makatransaksi ko mga negosyante. Ilan yung man na dunia kaya kumokontrol na mga businessman, mga big businessman, mga investor. Siran humahawak si ikuwan. Si sa Pilipinas na inutan o kararagin ni o kada lang utaw sa Pilipinas na especially si ko sa tanong mga maranaw na sabab sa da transaksyon tano si ko manan yan na pera. May kay ito sa transaksyon tano na iman to na di transaksyon sa Pilipinas lagi mga big businessman sila Hendrese, Luciotan, Manibeliar na sikira mo pagikot sumala perak. Kagiyasiran mga big businessman pakaikot niran sa perak. Na supman sudah galabakian at yan naman nakapakikot ka sa perak ida ba nga transaksyon. Yung tipo maguyutan tano agi sugon raktano agama, sugon raktano Quran na amala na sugon raktano Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito. Ibarat yan nasisita no sa geng kay Darul Hikmah Mini Mart. Ug sa geng kay kapihan sa Khotaba. Inga Darul Hikmah Mini Mart na parang bakala o di na maliit ng palengke, transaksyon sa pamasaka sa mga gatas, transaksyon sa mga kikinanglangan sa mga oil, mantika, transaksyon sa mga lokal na business katulad ng mga coffee, transaksyon sa mga sabon, transaksyon sa mga bulong, sino mga gusto makikinanglan, transaksyon siya kung mga internasyonal katulad na Habatu Sauda, Tongkat Ali Coffee, o di na andin ba naging DXN Coffee, ano ba na coffee tanwa betuan sa panguyat ko mga dato, andin ba na kabutusan na miracle. Bakit tinawag ng miracle? Kasi parang habang iniinom mo, may enjoy ka talaga. Parang bumalik ka sa dati. Laita shababu yaudu yauman. Ubabusukang uda na pagendudubu peruman. Bata bro minitulo diyan. Para sa giyang utamanan yan na diniban yan na di niya kapaki mutalya si kudarudu pa iyan. Nagira minitulog suided. Nabida gugiraman ito kang udaan so tao. Ano ba na Habatu Sauda, coffee, nakapakip na yamanan yan na transaksyon si kuya manan yan na kapakay pumisita ka no si sageng ka andin ba na Darul Hikmah Mini Mart. Tapos ito pang menu natin para makita natin ito mga kapatid.
ang menu po ito sa Kapihan sa Kutaba. Itong Kapihan sa Kutaba, ito ang logo, di ba? Nandito po sa IF Center 323 Gunod Street, Quiapo. Ito menu natin. Halimbawa, sino man mahilig kumain ng biryani, nandito po sa Kapihan sa Kutaba na 160. Pangalawa, kabsa beef, 190. Nandyan, na 190 po yung kabsa beef natin dito. At biryani beef, mayroon po dito sa atin yung kabsa beef. Parang ito, ano man tinatawag na, pwede natin tawagin na Rus Bukhari, yung kabsa beef. Kasi kabsa, ito ang sa mga Arabo. Rus Bukhari, ganun din, pero ang tunay na may-ari na Rus Bukhari, yung mga taga-Bukhara sa at mayroon po tayo dito na tinatawag na Arabian kabsa. Parehas na yun eh. Arabian kabsa at saka kabsa beef. Pero depende yan kung chicken, 160. Pero kung beef, 190. Diba doon? At mayroon po tayo tinatawag na siguri. O yung ang favorito ko na siguri. Ito ang luto ni nanay. May nisiguri. Itong nasiguri yan ay para po ito sa Malaysia. Favorito ng mga Malaysia. Nandito po yun nasiguring. Sino mahilig sa inyo yung kumain naman na siguri, nakapagintaw siya sa Malaysia, o di nasaging gaya ko, nag-iima piya, kagisutigtan mo, sindag abagas, amya kapya petaam. Mayroon pa tayong biryani chicken, mali talaga yan, kasi 160 po yun. At Maggi curry. Magkano yung Maggi curry natin? 60. 60. Wait, itlog. Yan. Tapos may fried chicken. Magluto pa tayo ng fried chicken, inshallah, oh. Para ito yan eh. Sino man gusto, 70 lang. Yan. Tapos chicken curry. Mayroon pang chicken curry na white rice ng kasama. 130. Miguring. Wow, napakasarap ang miguring. Yon. Yon. At saka papar manok. So, Pindilukan sa Maranao. Mayroon po tayo pero order yan. Tapos adobong pato. Sino man sa inyo gustong adobong pato, mayroon po tayo dito yung adobong pato. Adobong kambing, pwede po yon. Sino mahilig kayo kumain ng kambing, magluto po tayo ng kambing. At adobong manok nitib, mayroon tayong adobong manok nitib. Dito po sa Kapihan sa Kutaba. At chicken tandoori, 100 yun eh. Mura po yung chicken tandoori yun. At mayroon po tayo parata. Ang parata natin dito ay 25. Roti plain, mayroon pa rin. Roti pisang, itong roting pisang, napakasarap po ito kasi may kasama itong durian, depende po yan sa ano. At roti Taylor, nandito po yan, available yan, yung roti Taylor. At mayroon po tayo mutabak dito sa Kapihan sa Kutaba. At mayroon po tayo chikulit parata, marayan. Ito atori tiso, yun, parang ano yun. Ang roti tiso ay parang ano yun, parang bundok, mahaba yun. At mayroon po tayo na siguring pataya. Ito naman ay, ano yon, may pataya. Ang tawag dito ay may ano yan, ano ba yun, 115. Pinirito itong ng manok at kanin at saka may itlog. At mayroon tayo sambusa. Sambusa ay masarap. Gawa ng mga Hindus, lalo na sa Saudi. Sabay-sabay tayo kain ng sambusa. Nandito po sa Kapihan sa Kutaba. Pupunta kayo dito para matikman nyo ito ang sambusa. Diba? Yan. Ano po tayo? Ito naman ay para sa mga soft drink o mga drink na mga natural. Mayroon tayong banana chikulit. Ito, chikulit banana. Ice milk, mayroon pa rin. Coffee tarik, mayroon. Especially yung coffee tarik dito. At tea tarik, coffee tarik. May coffee tarik natin, may tea tarik. Nandito po sa Kapihan sa Kutaba. Pupunta kayo dito. Kayong mga kaibigan para makatikim kayo sa aming mga ipinaghahanda ay para sa iyo. Sabay-sabay tayo patungo sa pangarap. Mabuhay kayong lahat, di ba? Especially kung kayo pupunta sa Kapihan sa Kutaba. Ano po yun? Mayroon tayo pang native coffee. Sino sa inyo mahilig uminom ng native coffee? Nandito sa Kutaba, ito po ang organic. Habang iniinom mo ay may enjoy mo ang buhay mo, kapatid. Okay. At mayroon po tayong lemon tea. May lemon tea pa rin. At lemon juice. Ito lemon juice. At mayroon po tayo mango shake, avocado shake,
Wow, may espesyal ng tapay. Ito ang tapay na masarap. Tingnan mo ito. Ang tapay na masarap ay gawa ni Tintino. Oh, gawa ni Tintino ang tapay na masarap na alam niyo yung tapay. Ang tapay po ay para sa mga mahinain. Lalo, kalimbo, ikaw naman ang pagod ka ng pagod, stress ka na stress, kumainan ka ng tapay para bulong sa rubas, di ba? With, ano ba, iba-iba naman ang klaseng tapay. May tapay tayo na lagayan ng, ano ba, tsokolate. May tapay tayo na lagayan ng halo-halo ng, ano ba, ice cream. Iba-ibang klase. At may ice Milo at ice coffee po. So mga kapatid, ito po ang menu ng ito ang kapihan sa Kutaba dito po sa Quiapo. So sana all ano tayo ng branch sa itong naman ng programa natin. Inshallah, sino man sa inyo na gusto magtayo ng branch sa kapihan sa Kutaba ay open po sa inyo. Pero may kondisyon. Halimbawa, ikaw naman nasa Davao ka o nasa Davao ka o sa Marawi City o sa Cagayan o sa Iligan, Davao, pwede po kayo magtayo ng kapihan sa Kutaba. Tapos, isa po nang mag-advertise. At galing sa amin yung mga tinuturoan kayo, paano patakbuin ito sa mga lugar na yan. Pero, katulad yung sa Jollibee na mag-franchise po kayo. Kami naman po, kung magtulong po kami sa inyo, kayong lahat, sa inyo ang posto, kayo rin ang magpili ng ano, tapos kami tuturo sa inyo upang may tayo ito, pero may percentage po kami sa inyo para sa kapihan sa Kutaba. Magkano po yung percentage? 5% ang kukunin namin sa inyo. Halimbawa, kung nakabita kasi isang araw na 3,000, magkano 5% doon? O kung 1,000, 5% sa 1,000, 50 pesos. Diba? Tapos kung 5,000, magkano yon? 250 lang. Di ba hindi yan? Basta importante yung percentage na 5% ibibigay sa kapihan sa Kutaba para po magtulong-tulong po tayo. So ang kami naman, ang ginagawa na, i-advertise namin sa inyo. Halimbawa, habang nandito kami sa Quiapo, nag-advertise mo kami kasama yung dyan sa branch sa Davao, branch sa Cebu, branch sa Marawi City, sa Iligan City. Napakaganda po mga kapatid na magtulong-tulungan po tayo sa business. Kasi po, para tayo, lalo tayong mga maranaw, na ang gagaya natin yung si Jollibee. Si Jollibee, nagsimula siya ng ice cream, hanggang siya nakaimbento ng burger. Ngayon lang, ilan ng Jollibee sa buong mundo? Isang araw po, pinakamalit ng kita ni Jollibee ay 5 million sa isang araw. So ganun din. Pag ito naman ay parang mag-click, yung kapihan sa Kutaba, sigurado ako ay ang mga taong nauna ito po, halal. Kristiyano, Muslim, pwede po sila kumain sa atin. Dito naman sa Quiapo, ang dami naman ng mga kapatid natin, mga Kristiyano pumupunta dito. Bakit na? Sabi niya, mahilig kami kumain ng parata, di ba? Mahilig kami uminom ng kumain ng tapay, di ba? At mahilig kami kumain ng mga luto ng Arabiano at mga luto ng Malaysia. So dito sila pumupunta sa Quiapo, mga kapatid. Napakasarap ang buhay kung may hanap buhay ka. So ibig sabihin, kapatid, kung gusto mo na ikaw rin ay parang malaki ang kaalaman mo sa business, ito ang libro, dapat basahin mo ito. Kaya Mo Pinoy, 12 Steps to Build Wealth on Any Income. Sa pulo agudwa o sipatang ka, nakisabapan sa kakamilyonaryon ka, isap kasabapan sa giyang kutamanan niya na sa inip ka sa National Bookstore, bili kayo. Basta pagdating sa business sa libro, bumili kayo. At mayroon po tayong libro dito, napakaganda po ito ng libro. Yan. Ito pong napakaganda po itong librong tatlo. Itong nabasa ko, siya nakabukas sa akin tungkol po sa business. Ito ang Rich Dad and For Dad. Ito ang kay Robert Kiyosaki. Napakaganda. Lahat ng yung mga trainer sa Saudi Arabia, sa Kuwait, sa Qatar, buong mundo, especially sa Pilipinas, ito pang ginagamit nila para po sa paano mabuksan sa atin yung business. Ang problema sa atin, Pinoy, hindi tayo umalis sa pagkaalipin ng mga Chinese. Ano ibig sabihin ng alipin? Sabi naman ng magulang, anak, mag-aral ka ng maayos, pagkatapos para mayroong kang magandang kinabukasan, makapag-empleyado ka. Sabi naman ng mga incheck, anak, mag-aral ka ng maayos, pagkatapos para makatayo ka ng company o business. Sino bang maganda? May company o hanggang buhay sa mundo ay nagtatrabaho, nag-empleyado? Maganda po talaga yung negosyante. Kasi unlimited income, wala kang boss, ikaw ang boss, hawak mo ang oras mo. Pag empleyado ka, ang problema, konti ang kita, so tigira, nagupo nga pag-empleyado, na miyaon ka ginawa nga, kapopobre, ugaid na, kaya limitaduan ka mang ginawa nga,
sadikan ka milyonaryo. Pero kung business ka, sa tamang business, alam mo, magbasa ka ng libro, basahin mo si Rich Dad Poor Dad, mangyayari, nasa utak mo itong libro. Pag nasa utak mo ang libro, ang mga kausap mong mga tao, yung mga milyonaryo. Halimbawa, sila Hendresi, sila Luciutan, silang mga big billionaire sa Pilipinas. Kasi sabi lang, pag pumunta ka sa kanila, who are you? Sino ka? Sabi mo, ako ay isang estudyante ni Robert Kiyosaki. Sabi niya, ito ang hinahanap kong tao. Kasi ang mindset niya, mindset ng big businessman, ang investor. Pero kung hindi mo ito binasa, wala na. Hindi ka naabot sa mataas ng pangarap sa buhay. So ganun din, ito pang pangatlo, asraru aklul milyonir. Itkanu lu'batu tahqiqu thara. Okay? Sabi niya, ang Secret of the Millionaire Mind kay T. Hart Eker. Sa kanya po itong libro. Ito ng Arabic para sa mga ulama po. Para, ano big sabihin niya, makaintindi ka ng Arabic, basahin mo ito para kang si Hart Eker na nasa utak mo yung mindset ng milyonaryo. Kasi ang problema, utak natin, utak ng mahirap. Ayaw ko yan, hindi ko kaya, hindi naman itong pinag-aralan ko, pinanganak ako ng mahirap, sana dito rin ako mamatay ng mahirap. Yun. Dapat kahit pinanganak ka ng hirap, kasalanan mo kung mamatay ka ng mahirap. Ang ibig sabihin, gumalaw ka. Hanapin mo ang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sabi na, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathira wasa. San sa dito transfer si kumangaingat, kapluluban niya suriski wallah na kato niya. Bukan minidete sa degree ka na miya kasubra ka sa manan niya na langwa na kurso na miya kuha nga. Kung kansirang bulsa mo, di ba? Alin mo, malaki kang kurso, nakaniktay ka, pero kansirang bulsa, di ba? Mas mahirap yun. Pero kahit naman hindi ka nakatapos sa graduate ka ng high school, basta makapalang bulsa, makatulong ka sa kapwa, mas maganda yun. Di ba kapatid? Ang mahirap naman, sabi mo, nagmimilyonaryo ka, hindi ka milyonaryo. So, ibig sabihin, ang pinaka-importante, ang milyonaryo ang ating mindset. Alam natin ang gagawin. Kahit hindi tayo milyonaryo sa salapi. Basta ang importante, alam natin paano natin matautan o makipag-usap o di na mataw susukat sa kawiyagan. Ginan sa tigi Hasanul Banna apad sa sipat o Muslim o di na sumimbro sa jamaat ikhwanul muslimun na qadirun alal kas, marunong maghanap buhay. Kasi kung marunong maghanap buhay ka, nagito sa Peter o Nabi sallallahu alaihi wasallam, adwa-dwa ikasigi nga ko dunya. Narunong ka pukusin sa oras ka, mamabigan wallahu ta'ala sa ilmu ko Quran. Ini pamangdo niya na khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ikadua na mamabigan wallahu ta'ala sa tamo ka halal agiso kaya bagi wallahu ta'ala kumama sa tamo ka halal lagi di Sulaiman ar-Rajhi. Anto ni kidi rahmat si Sulaiman ar-Rajhi na ay katumbas yan sa Pilipinas, mas malaita mo ka di si Hendresi. Ano ang ginawa niya sa kayaman niya? Nagtayo siya ng mga gandang moske, tumulong siya sa mahihirap. Yun ang ginawa niya. Yung kaniyang kayamanan, lahat na ginasto sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagari ko, pangos ka na milyonaryo ka, doon ikiding utang mo ka. Bubalik ka sa masjid, bubalik ka sa mga madrasa, pagugupan ka sa mga tao markikaragnan, uman rago na di ka manay haji, uman Ramadan, naro ka matatago sa manan yan na Makkah para isawag ang umrah. So kapag umrah si Ramadan, nalagi di ka buminay haji, pa di ka sunabi sa lalasal, di ba? Matutupad mo kung may pera ka. Hindi mo matutupad kung wala kang pera. So magnegosyo ka muna, pero bago ka magnegosyo, basahin mo itong mga libro. Kasi po, para pumasok sa utak na. Niya kaganggaan, ako milyonaryo na ulama ako profesional. Kaya no to, nakagiso ka milyonaryo na may koneksyon si ko elmo. Diba? Di ka pa kay milyonaryo sububo. Inunta buong silimbatan. Na so, profesional na batya-batya niyan so English, lagi di pa ma-registered for that, ay pakabatya siya na profesional. Adi ka pakabatya na da makapag-eskwela. Na mabatya kaya siyabot ka na miya tao sa utak ka na unggulubog ka na kamilyonaryo. Lagi daging ka 12-step wealth sa pulaguduan ay pakabatya siya na profesional. Di ni sibutan o da makapag-eskwela, da makapangadi. Di man po lagi di kita ba asrar akil millionaire na di ni sibut no profesional, inong tabo back-to-back, marunong sa Arabo, marunong sa English, pero may English pa ito, kasi ang original to English. Pero yung Maktabul Jarir, na initranslitiran sa wikang Arabic, para sabutan o mga Arab, aging kaya libro. Naging kaya libro, ay biyatiyatano, na batian kay ni, na timo-timoan ka, na sini ko Quran na kitabu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya kayong disan sa aging kaya libro, ini biyatiyatano, na sukatir wallah wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Basta marunong ka sa binta-binta na beauty, matatago sa ging ang mga libro. Ang utab-yuta, kalima apitir wallah wa ahallallahu al-bay'. Na ang pinaka-importante na marunong ka sa
Bay, marunong ka sa sales. Kau di ka marunong, nawala ng resulta. Na itong libro, yun ang ituturo niya sa'yo. Kapatid sa pananampalatayang Islam, sila manakas o baka no kapag sa ngayon na kati sa mga panindatano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.